am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. John chapter 8 verse 12. Hello brothers and sisters in treasure hunting. Kumusta kayong lahat ngayon? At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga followers at mga bagong subscribers sa channel na to. Maraming salamat. 2 taon na tayo sa ating channel as one community with the same interest. Isang common interest ay meron tayo. Kaya tayo'y nagtipon-tipon dito sa ating channel, The Surigao Sun. Lahat ay welcome dito. Ang inyong mga ideya at iyong mga kuro-kuro ay welcome lahat dito guys. Kaya halina, subscribe the channel at tayo'y magtipon-tipon dito at magkakape para sa masarap na talakayan, analysis ng mga treasure markers. Dito sa community na ito ay magtulong-tulong tayo para pare-pareho tayong makakuha ng piece of cake o itong isang slice ng Yamashita Treasures dito sa Pilipinas. Sana all. And may the fortune be with you guys. Ngayon ay atin ang tatalakayin itong kakaibang treasure marker na ito. Ano kaya ang kahulugan nito? Ating tingnan sa video na ito. Alright mga katiats, ito yung pictures na padala sa atin. Sa unang tingin lang kung isa-isahin natin na hindi mo gaanong ma-appreciate ang mga marka dito tulad nito, akalain mo lang na natural na mga patterns lang yan sa nature. Pero as we go along with these pictures, dahan-dahan nating mahalata na itong mga linya na ito ay man-made. Ito'y kanina sinabi ko na to guys, kung mayroong dot at mayroong linya, sigurado ang direksyon niyan ay papunta doon. Okay, at kung ang dot at line ay nagaganito, of course doon din papunta ang direksyon ng paghanap. At ang line na yan ay hindi pa yan final marker to the treasure, yan ay nagtuturo pa ng isa pang marker. Kaya ang hanapin sa unahan ay ang iba pang mga bato na mayroong marka. Dito naman guys ay ito'y triangle na pointer. Okay, so minsan akalain natin yan na footmark, pero hindi siya footmark, siya ay mayroong straight line at nagaganyan. Ito'y pointer pa rin guys na papunta dito ang paghanap ng item o ng iba pang marker. Itong isa dito nagtataka ako, ito ba'y engrave or ito ba'y sanga ng kahoy? Kung ito'y engrave, ito'y pointer. Nandito kasi ang kanyang bilog, parang cane, parang tungkod siya, at dito medyo matulis, mukhang arrow ito. Kaya ganun pa rin ang direksyon ay papunta rito. Tingnan nyo guys sa unahan. Sa tingin ko ay nasa 20 mga 1 meter ang haba ng ano na yan. So 30 meters. 30 inches is 30 meters. So 30 meters, search nyo guys, papunta din sa unahan. Ano ang meron sa unahan sa 30 meters? Ngayon, patuloy pa tayo sa ibang mga pictures. Tapos na tayo dyan. Tapos na rin tayo dito. Okay, at tayo magpatuloy. Okay, ito yung pinakamaganda guys na treasure marker na kung saan ay sa tingin ko ay ito'y multiple boxes of treasure ang nandito. Alright, at sa palagay ko guys ay itong letter H ang pinakasentro nito na marker. At atin dyan ilagay ang ating compass sa sentro na yan para malocate natin ang mga direksyon. Kung sabihin natin na eksakto ito na norte, na ganito na posisyon, meaning to say sa 45 degrees ay meron kayong makitang bato or kahoy ito
So this could be a rock, big rock or a tree. Dito naman ay meron din siyang marker. Nasa 30 degrees at ito'y pwedeng bato rin at or kahoy. At mas maliit siya kaysa nandito sa itaas. At ang kasunod nito na hahanapin natin ngayon guys ay naka-align sa east saka west ang grupo ng mga boxes of gold. Ito yan. Okay. So paano nga ba yan hanapin? Okay, tingnan natin ang susunod natin na steps sa paghanap niyan. Yung grupo ng boxes of gold, merong 6 lahat. 3 sa west at 3 naman sa east. Itong mga square na maliliit, sa palagay ko yan ay posisyon ng mga boxes na nakabaon dyan. At kung mahalata nyo guys, merong karakter dito na nasa sentro. Pinalibutan siya ng mga boxes na signs. Kaya kung ito'y atin itatayo, tingnan natin siya, nakatayo siya. Ito. Kung atin ito guys itatayo guys, ayan. Makikita natin na parang merong, nakita nyo ba yan? Parang merong ganito guys. Oh. Yung straight line na maliit. Ito yan. And then sa ibabaw ay nakuha nyo ba ang ideya ko guys? At ito naman ay parang nakaganyan. Diba? Parang flagpole siya. Ang flagpole daw ay pinalibutan ng boxes of gold. 3 sa norte, 3 doon sa itaas, at kulayan natin ng dilaw. Ang flagpole, i-research nyo guys ang lugar na yan. Kung yan ay kampo ng Hapon, meron silang flagpole. Every camp, lahat ng kampo ng sundalo, Amerikano man o Hapon, meron talaga silang tinutusukan ng flag, yung flagpole. Kaya yun ang hanapin as a central marker. At sabi dito, 3 boxes or 4 pa yata ito. And then dito sa kabila, nasa kalagitnaan kasi siya, kaya ito yung mga square. Bihira lang magagawa ang nature ng square na carving. Karamihan sa patak ng ulan, ang mapurma lamang ay mga bilog. Pero pag square, medyo gawa na yan ng tools. Okay guys, so meron tayong 2 grupo ng katag-katag na treasure boxes. At kung kunin natin ang gitna niyang flagpole using your compass, atin yan i-cross. Ayan guys. Ayan. So naka-align talaga norte, south itong mga treasure boxes. Kaya kaduda-duda ang alignment saka itong gitna ng flag. Kaya ngayon atin nang tingnan yung aking ginawa na itong comparison. Ito yan. Ito yung aking comparison ng itong treasure site at ng sa kaliwa ay make that sa kanan. Ito yung mga gold bars na nag-symbolize ng boxes of gold. Gold bars lang ang nilagay ko para mas maganda tingnan. Okay, at atin ito i-blow up para makumpara natin guys. Tinagilid ko na naman ito. Okay, so ito maklaro na to guys. Klarong-klaro na, di ba?
Okay, so ito yung isang grupo ng boxes dito sa kaliwa. At kung gagawa tayo ng itong central point, itong parang H, parang upuan, nasa gitna kasi siya, kasi gawin natin siyang reference central point, ayan, na kung saan ay mahahati sa dalawang treasure spot ang mga boxes of gold. Ito yung una na grupo ng boxes at ito yung pangalawa. Ngayon guys, atin yan palakihin kasi yan ay treasure stone map layout. Yan ay mapa ng stone map na pictographic or itong nilalagay ang mga simbolo ng gold bars. Hindi siya kanji, ngunit siya ay diagram or treasure layout na gawa sa bato. Stone map ang tawag natin. Ngayon, dahil sa nakuha na natin ang sentro ng kumpas, sentro natin yung H. Ang mga distansya niyan galing sa bato na ito, yan ang ating alamin. Ngayon, dahil sa ito'y napakaliit na treasure map guys, kung tingnan nyo ang paa dito sa itaas, ayan, yan ang haba ng paa. Kung ilagay natin yan dito, yan ang paa. So approximately, ang paa na yan ay nasa 8 lang yan, 8 inches. Kasi hindi naman tayo Amerikano, so 8 inches ang paa, meaning 8 meters ang distansya nitong grupo ng treasure dito. Okay, yan ang una. Sa estimate lang yan guys ha. Pwede pa tayong mag-adjust yan sa 7 or 9. Kaya ang ating distance dyan papuntang east, kung yan man ay east, depende yan sa kompas, ay 8 inches papunta sa east. Gawin nating 8 meters, so malayo ang kanyang marating, 8 meters, at doon tayo maghukay ng ang laki nito guys. Kung i-proportion natin doon sa paa, kasing laki ng paa yan, so 8 meters din ang hukay para matagpuan ng 3 boxes of gold papuntang east. Ngayon, dito naman tayo sa west. Ano ba ang taas nito guys? Kung ilagay natin ang paa dyan, ito, dyan ang paa, pareho pa rin. Ganun pa rin na distansya, 8 meters. So 8 meters na naman, papunta tayo sa west, doon sa unahan. Sa actual ay siyempre malayo na yan. At dahil ito'y papel lang, kaya maiiksi lang ang ating mga directions. Okay, so 8 meters west, 8 meter east, kung ganyan ang posturan niyan sa actual pag nilagay nyo ang kompas. So depende kung saan nakalagay ang kompas. Kung nakaganyan yan, kung dito ang north, meaning to say ay nasa 45 degrees ang item dito sa kalagitnaan. Makukuha nyo pa rin guys, ganun pa rin na distansya, 8 meters pa rin. So tingnan natin dito sa kabila ang comparison. Ito guys, ito yung bali pinaliit natin na area na hindi na tayo tumingin dyan sa stone map. So ito yung imaginary boxes. Ito na box ay ito na box. At itong naka-vertical naman ay itong nandito. At itong isa, ito ay ito yan guys, 3 sila. At dito naman sa kabila ay 3 rin. Kulayan natin ng ibang kulay para mas makita.
Okay, so itong box sa ibabaw, ito yan. At itong isa ay ito yan. At itong dito sa pinakababa, ito yan. Meaning to say, kung maghukay tayo galing sa gitna, ito, ang gitna niyan ay yung letter H, yung bato. Dito, yung bato na may markayan ang gitna. Pupunta tayo dito papunta guys ng 8 meters. Galing sa gitna ng treasure marker, 8 meters dyan. At ito ang laki ng ating hukay, ay 8 meters circumference yan. Ganon din dito. 8 meters din, pagdating sa 8 meters ay magkagawa tayo ng malaking hukay. Circumference of 8 meters or 7 meters para matamaan yung mga boxes of gold. Kasi sa actual yan ay malayo na yan at malaki na area. 8 plus 8 is 16 meters total circumference ng area. At kung meron kayong metal detector na malalim ang detect, mas maganda, madali nyo ma-detect kung nasaan yung maraming deposito ng metal. Left and right yan, pag nagkuha nyo ang center ay itong bato na marker dito. At itong parang letter H, yung upuan, diyan nyo ilagay ang kompas at diyan kayo mag-umpisa maghakbang ng 8 meters west and east, or kung yan ba ay north to south. Alright guys, sana ay nakuha nyo at naintindihan nyo ang aking gustong ipahiwatig, na ito ay stone map at yan ay pinaliit ng 50 times, at kung palakihin na naman natin yan ng 50 times or 100 times, yun ang actual na area, yung pinalaki. Kaya ang 8 inches ay nagiging 8 meters. At ang ating sintro, saan tayo mag-start paghakbang ng 8 meters west and east, ay ang sintro ng bato na ito, which is yung sign na parang H or upuan. Alright, so sana ay nakuha natin guys ang eksaktong decoding, kasi ang sa akin ay humihingi din kasi ako ng tulong sa Puong May Kapal, kasi wala ito sa treasure book. Ang ganyan na mga symbol ay wala yan. Bagong bago yan. Sa paningin natin parang sulat ng aliens, pero sa gabay ng Panginoon ay binigyan niya ng liwanag ang ating pag-iisip at makapagbigay tayo or makagawa tayo ng ideya kung saan pwedeng hanapin ang nakabaon na item sa ganyang treasure marker. Alright, so maraming salamat sa inyong pag-subscribe, panunood at pakikinig sa ating diskusyon. Surigao-san, magpaalam na. May the fortune be with you, and God bless you, and take care of yourselves. Ciao for now.